Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 8, talata 16 hanggang 18. Alam natin na inihayag sa mga ebanghelyo na si Jesus ay naparito bilang ilaw ng daigdig. Kaya nga sinabi rin ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, mga taong naniniwala at nananampalataya sa kanya, na ang mga taong ito ay tumanggap ng ilaw, tumanggap ng liwanag. Kaya sa gayong paraan, sila rin ay magiging liwanag. Kaya sinabi ni Jesucristo, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. At sa ebanghelyo sa araw na ito ay bumanggit si Jesucristo ng talinghaga. Sinabi niya, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang ibig sabihin nito, lahat ng tao, lahat tayo na naliwanagan ng pag-ibig ni Jesucristo ay inaanyayahang maging liwanag din para sa ibang tao. At para bang sinasabi ng Panginoon, huwag itong ikahiya, huwag itong itago. Kung ikaw ay Kristiyano, ipakilala mong ikaw ay Kristiyano sa pamamagitan ng iyong buhay, sa pamamagitan ng iyong kilos, sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, sa pamamagitan ng iyong mga gawa, upang maging tanglaw sa iba na naglalakbay din sa daigdig na ito. Sapagkat ang daigdig na ito ay may mga lugar, kalagayan o sitwasyon na napakadidilim. At maraming tao ang naghahanap ng ilaw, ng liwanag upang makapagpatuloy sila sa paghakbang sa buhay na ito. At ang misyon ng mga tumanggap ng ilaw kay Jesucristo ay maging liwanag sa sanlibutan. At sinabi pa ni Jesucristo, walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Minsan, tila ba lihim ang liwanag na tinatanggap natin kay Jesucristo. Maaaring nakukuha natin ito sa pananalangin, sa pagninilay at pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng pagpapahayag ng mabuting balita mula sa simbahan. Itong liwanag na ito ay maaaring lihim na pumapasok sa ating pandinig at namamahay sa ating puso. Ngunit isang araw, ito ay malalantad. Ito ay lalabas sa ating buhay. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi natin kailanman maitatago ang ligaya, ang kaganapan, ang kadakilaan ng pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos. Itutulak tayo nito na ibahagi ang karanasan natin kay Jesucristo. At sa huling bahagi ng ebanghelyo ay sinabi ni Jesucristo, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, patuloy na makinig sa Kanya. Patuloy na makinig sa salita ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ay napagtitibay sa pakikinig sa mabuting balita, sa pagpapahayag ng napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pagbutihin daw natin ang ating pakikinig. Ang ibig sabihin, pag-ibayuhin, panatilihin, ipagpatuloy, upang kung anuman liwanag natanggap natin ay madaragdagan pa. Mabibigyan pa tayo ng napakaraming liwanag. At ang liwanag na ito ay hindi para sa ating mga sarili.
Hindi tayo tumatanggap ng liwanag at nadadagdagan ng liwanag sa ating buhay para sa atin lamang. Ibinibigay ito ng Diyos bilang regalo sa atin upang maging regalo rin natin para sa iba. Ngunit may panganib na binanggit ang ebanghelyong ito. Ang sinabi rito ni Jesucristo, ngunit ang wala ay aalisan pa, pati na ang inaakala niyang nasa Kanya. At para bang sinasabi ng Panginoon, may mga taong akala nila ay mayroon silang liwanag o sapat na yung liwanag na nasa kanila. At maaari itong alisin. Akala nila meron sila, ngunit ito ay mawawala. At kung ano man yung mayroon sa kanilang kakaunti ay mawawala pa. At ang sinasabi ng Panginoon dito, na totoo tumanggap tayo ng liwanag. Ngunit kung hihintuan natin at hindi pananatilihin yung ugnayan o relasyon sa Kanya, yung pakikinig ng Kanyang salita, mag-aandap-andap ang liwanag na ating tinatanggap. Unti-unti itong hihina at maaring mawala. At maaring akalain ng tao na mayroon pa siyang liwanag. Ngunit ang nasa kanya pala ay kadiliman na. At ang isang taong nasa dilim ay hindi alam ang mga hakbang na gagawin at hindi alam yung patutunguhan. At ang mga taong nasa dilim ay hindi maaring mag-akay ng iba sapagkat mabubulid din sa dilim ang inaakay nila. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig upang ang liwanag na tinatanggap ay manatili, yumabong, mag-ibayo at maging liwanag tayo para sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.